Yung feeling na hanggang dito sa MOA, sinusundan kami ng 50% off. And dito nga pala yan sa Greyhound Cafe. Time check, 8:30 PM. Sa mga oras na yan, hindi kami mapalagay, kaya naman lumabas kami ng kondo. At dahil nga hindi naman kami masyadong sanay dito sa Pasay, sa MOA na lang kami dumiretso para kumain. Sa mga oras nga na yan, nagmamadali na kami dahil nga hanggang alas 10 lang daw yung mall. Then pagpasok pa nga namin dito sa elevator, nagulat pa nga ang mga senior kay ate. So, ayan, dahil hindi nga namin alam kung saan kakain, naisipan na lang namin pumasok sa loob ng mall. Then, habang naglalakad-lakad nga kami, nakita nga namin na tong Greyhound Cafe. Meron nga sila dito na mix and match for only 455 pesos. Then, yung kanilang pangmalakasan na 50% off. Then, pakita ko na nga rin pala sa inyo ng mabilisan yung kanilang menu. Balang sabi nga pala nila sa amin, Thai cuisine nga daw to with a twist. And habang hinihintay nga pala namin yung order namin, napatingin nga pala ako dito sa may taas. Tignan nyo naman, pagkarami-rami ng ilaw. Ito nga si Bebe Arlo, nagising na, kaya naman to the rescue ang Daddy B. Naisipan ko na nga din palang mag-live dahil nga na-miss ko rin makipagkwentuhan sa inyo. Then sa mga nagtatanong kay Bebe Arlo, ayun po siya, nakatulog na naman at nilagay nga namin siya sa may couch. Unti-unti na nga din dumarating yung order namin, kaya naman sabi ko kay Daddy Bean, mag-e-end na nga kami ng live. Then kapag nga pala nagla-live kami, ganito nga pala yung behind the scene namin ng Daddy Bean. Kaya naman sa mga nakanood sa amin ng live last time, naku, shout out po sa inyong lahat. Isa nga pala itong pad thai sa bestseller nila, kaya nag-order kami. Ako sa pasta naman, tinry naman namin na tong spaghetti olio. And tingnan nyo naman, hindi tinipid sa crispy bacon, napakarami. Tapos, nag-order din kami ng pounded shrimp fried rice. Then, sabi nila, masarap daw yung kanilang tom yum dito, kaya tinry na rin namin. Hindi na nga pala namin dinamihan yung order namin dahil good for sharing naman yung mga to. At syempre, bago kami tuloy yung kumain, nag-mandatory groupie na muna kami. Ito nga pala yung second time na makakatikim ako ng tom yum. And to be honest, hindi ko pa rin talaga gusto yung lasa. Sa sabaw kasi, mas gusto ko pa talaga yung sinigang na maasim kesa sa ganitong mga klase ng sabaw. Ewan kung ako lang, pero hindi ko talaga bet yung mga ganitong klase ng sabaw. Kaya naman, binigay ko na kay Daddy Bean at kinain ko na nga itong in-order ko. Ito naman spaghetti olio. Nako, sarap na sarap ako dito. Gustong gusto ko pa nga yung pagkakaluto sa pasta, kaya ito, marirate ko talaga siya ng 9.5/10. Buti na nga lang, habang kumakain kami, napakahimbing ng tulog na to si Bebe Arlo at ang kanyang ate. Actually, kaya nga pala namin dito naisipang kumain dahil nga wala kami nakikitang ganito sa Pampanga. Then yung mararecommend ko nga pala sa inyo na itry yung kanilang pounded shrimp fried rice and yung kanilang pad thai. Hindi pa naman kami nakakain sa Thailand pero nasarapan kami dito. So yan nga si Wawa at si Wawa, approve na approve naman dito sa kinainan namin. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, yung mga tinatanggap nga pala nila na credit card dito, yung mga elite. Kaya medyo nakakalungkot lang kasi yung credit card namin hindi pasok doon dahil nga yung hawak ko gold tapos si mama naman visa. Pero kahit ganun pa naman yung nangyari, tinuloy pa rin namin yung pagkain dito. Hindi naman sa nahihiya kami pero gusto rin namin itry yung pagkain nila. Yung total nga pala na binayaran namin nasa 1,740. Alam nyo ba, kami na nga ang nagsara ng mall dahil nga hanggang alas 10 lang sila. Pero nung may mga nakikita pa kami mga tao, ayan, humirit pa nga kami dito sa may Christmas Village. Paano ba naman kasi si Erkia, na-amaze nga dito sa nakikita niya kasi ang lalaki lahat. Kaya naman hinayaan na muna namin siya at nilibot nga namin siya dito. Grabe, kung pwede nga lang talaga namin i-extend at magtatlong araw nga kaming stay dito sa Manila, ginawa na namin. Kasi nga, sobrang bitin talaga ng stay namin dito dahil yung pinunta lang namin yung IKEA. Pero sana, soon pagbalik namin, malibot na nga namin na tong buong MOA. Sinamantala ko na nga din pala yung pagkakataon at vinidyohan at pinicturan ko na nga rin na tong magdaddy. Sayang nga lang, hindi nila kasama si Bebe Arlo dahil nga ang nagbabantay sa kanya itong kanyang Wowo at Wowa. And tingnan nyo naman, marunong na talaga siyang makipag-usap. Sa mga punto nga na yan, nagmamadali na nga kami lumabas kasi nga wala na nga tao dito sa loob. At hindi pa nga natatapos dyan at nakakita pa nga kami ng white lady sa loob ng elevator. Nakakatawa pa nga si mama at sinabi pa nga sa kanya na wag daw patayin yung ilaw kasi natatakot nga daw siya. And sa totoo lang, nung nakita ko tong si ate na pumasok sa elevator, bigla akong napasigaw. Dito sa Manila, ang problema lang talaga namin, parking space. Nagulat pa nga kami dahil yung overnight na parking dito ay nasa 1,400. And alam nyo ba, hanggang sa pagtulog ko, hindi talaga ako naka-move on kasi nga pagka mahal-mahal. Moving on, pagka-uwi nga pala namin dito sa may condo, kumain nga pala ng donut ang magdaddy. Kaya naman habang busy sila, may ipapakita na muna ako sa inyo. Ewan ko ba, pero tuwang-tuwa talaga ako kapag nakakabili talaga ako ng mga dinosaur prints ng damit ni Bebe Arlo. And hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko, pero lahat talaga ng mga damit niya, ganito yung mga prints. And sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako bumibili ng damit niya, actually sa Shein po lahat to. Kaya naman papanindigan ko na talaga yung Arlo the Good Dinosaur.